Ito ang pinakamahalagang mensaheng maririnig mo. Ang iyong kaluluwa ay walang hanggan. Isang araw, tatayo ka sa harapan ng Diyos, at sa ngayon, ang mga taong mahal mo, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan ay namamatay pa rin nang wala si Kristo. Kung mamatay ka ngayong gabi, handa ka bang harapin ang Diyos? Gusto nila, manatili akin dahil susunod minuto maaaring magpabago iyong kawalang hanggan forever. Baka hindi naniniwala Diyos. Marahil tinatawag sarili ateista may pag-aalinlangan. Pero hayaan mo akong tanungin ka, nagsinungaling ka na ba? Naranasan mo na bang masaktan ang taong mahal mo? Nakaramdam ka na ba ng pagkakasala na walang dahilan ang makapaghugas? Ang pakiramdam sa loob ay hindi lamang sikolohiya. Yan ang konsensya mo. Sa kaibuturan, alam mong totoo ang tama at mali, at kung totoo ang tama at mali, totoo ang hustisya. Ang batas ng Diyos ay nakasulat sa iyong puso. Maaari mong subukang patahimikin ito, ngunit hindi mo ito matatakasan. Tingnan ang mundo sa paligid mo, ang mga bituin, ang mga kalawakan, ang iyong isiti, ang pagiging komplikado ng iyong isip at katawan. Ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabuluhan ay hindi gumagawa ng disenyo. Ang konsensya ay hindi nagmumula sa mga kemikal. Nilikha ka hindi sa aksidente, kundi ng Diyos at balang araw, tatayo ka sa harapan niya. Sinasabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam mong totoo, alam kong totoo. Lahat tayo ay nagsinuwaling, napupuot, nagnanasa, nading makasarili. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa isang banal na Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ka maililigtas ng relihiyon. Hindi mabubura ng mabubuting gawa ang iyong pagkakasala. Pero may pag-asa. Si Jesucristo ay hindi lamang isa pang pinuno ng relihiyon. Tinupad niya ang propesya. Inangkin niya na siya ang anak ng Diyos. Siya ay ipinako sa publiko at pagkaraan ng 3 araw, ang kanyang libingan ay walang laman. Mahigit 500 saksi ang nakakita sa kanya na buhay. Hindi ito maitatanggi ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga alagad ay handang mamatay sa halip na tanggihan ito. Iyan ay kasaysayan, hindi mito, at binabago nito ang lahat. Sa krus, ibinuhos ni Hesukristo ang kanyang dugo para sa iyo. Tinanggap niya ang parusang nararapat sa iyo. Ang bawat kasalanan na gawa mo ay ipinako sa kanya sa Kalbaryo. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin dito. Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pagkaraan ng 3 araw, bumangon siya mula sa libingan. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus mula sa lahat ng kasalanan. Sa ngayon, maaari kang mapatawad. Maaari kang gawing bago. Maaari kang lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. Baka ibang relihiyon ang sinusunod mo. Marahil ay tinatawag mong espiritual ang iyong sarili. Siguro mahal mo ang iyong mga kasalanan. O baka hindi mo lang pinansin. Makinig ka. Wala sa mga iyon ang makapagliligtas sa iyo. Tanging ang dugo ni Jesus ang makapaghugas ng iyong mga kasalanan. Si Kristo lamang ang nabuhay mula sa mga patay at si Kristo lamang ang nag-aalok ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Walang kaligtasan sa iba. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Magsisi at maniwala ngayon. Maaaring iniisip mo, paano ang siyensya? Paano ang ibang mga relihiyon? Paano ang mga mapagkunwari sa simbahan? Paano ang pagdurusa at kasamaan? Paano kung hindi ako handang magbago? Kaibigan, wala sa mga dahilan na iyon ang mahalaga kapag tumayo ka sa harapan ng Diyos. Ipinapaliwanag ng agham kung paano gumagana ang mga bagay, ngunit hindi kung bakit umiiral ang mga ito. Ang paglikha mismo ay tumuturo sa isang lumikha. Maaaring mag-alok ng moral ang ibang mga relihiyon, ngunit si Kristo lamang ang namatay para sa kasalanan at muling nabuhay. Ang mga mapagkunwari ay hindi tatayo sa iyong lugar sa araw ng paghukom. Ang pagdurusa ay umiiral dahil sa kasalanan, ngunit ang Diyos ay pumasok na nagdurusa sa kanyang sarili kay Kristo upang iligtas tayo, at kung maghihintay ka, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Itinakda para sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos ay darating ang paghukom. Ilagay ang bawat dahilan at lumapit sa kanya ngayon. Huwag maghintay, napakahalaga ng kawalang hanggan. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Magdasal kasama ako ngayon din. Panginoong Jesus, alam ko na ako ay makasalanan. Naniniwala ako na namatay ka para sa akin at nabuhos ang iyong dugo para sa aking kapatawaran. Naniniwala akong bumangon ka mula sa libingan. Ngayon, tumalikod ako sa aking mga kasalanan at nagtitiwala ako sa iyo lamang bilang aking tagapagligtas at aking Panginoon. Amen! Kung ipinagdasal mo iyon ng may pananampalataya, maliligtas ka. Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay anak na ng Diyos. Makinig ng mabuti. Kung ngayon ka lang nagtiwala kay Kristo, tunay kang ligtas at ang kaligtasang iyon ay magpakailanman.
Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang isang regalo ay hindi nababawi bukas. Ito ay isang regalo ngayon, ito ay isang regalo bukas, at ito ay magiging isang regalo para sa lahat ng walang hanggan. Bukas magigising ka at makasalanan ka pa. Ikaw ay matitisod, ngunit ngayon ikaw ay isang pinatawad na makasalanan. Ngayon niya ay wala ng paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong lakas. Ito ay nakasalalay sa natapos na gawain ni Kristo. Sinabi niya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila malilipol at walang sinumang aagaw sa kanila sa aking kamay. Ang mundong ito ay lumilipas, ngunit ikaw ay mabubuhay magpakailanman kasama ng Diyos. Markahan ang petsang ito. Huwag kailanman kalimutan ito. Sabihin sa isang tao ngayon, nagtiwala ako kay Kristo bilang aking tagapagligtas. Ibahagi ang iyong kwento tungkol sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Simula ng pagbabasa ng Biblia, magsimula sa Ebanghelyo ni Juan. At humanap ng simbahan na nangangaral ng Biblia upang ikaw ay lumago at makalakad kasama ng ibang mga mananampalataya. Ang mensaheng ito ay umiiral para sa isang layunin upang dalhin ang mga kaluluwa kay Kristo. Kung naligtas ka sa pamamagitan nito, huwag mong itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito ngayon sa iyong pamilya at mga kaibigan. Manalangin na gamitin ito ng Diyos para maabot din sila. At sa tuwing magagawa mo, tumulong na dalhin ang mensaheng ito sa iba dahil ang kawalang hanggan ay nakataya. Ikaw ay isang kaluluwa na iniligtas ni Kristo. Ngayon, tumulong na dalhin ang susunod.